Paano kami magsisimula? Habang minamasdan ang parang swimming pool sa loob at nakalutang ang ilan nilang gamit. Kung paano pag nakasalubong mo sa hallway yung ex mo, nakasama na yung bago. Lalo na mamaloy kung nakapagya yung ex mo. Uy, sandali naman. Pangalan ng bagong girlfriend ni DJ ay Amanda. Baklang-bakla naman si Dominic dyan. Kakalo kayong mga lumabas, Mark Anthony. Ano ba yan? Hubot-hubad. Siya talaga? Siya talaga daw yun. Si Mark Anthony. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy! O, si Ate Brenna. At ito naman po si Papa O. Ayan, so, ano pa nga ba? Ano lagi inyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! La 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 la, ichichika na namin, dali! Gusto mo na pag sumasayo sa likod, ganun yung katawan. Take note, nakatayo na yan, ha? Para lang nakaupo, hindi pa. O, di ba? Ba't ganun yung katawan ni Mirena pag Paano ulit nga, Mirena? Lala. Kaya minsan sinawag siyang Sir. Ha? Matawag ka naman ng sir ng waiter, Mirena? Hindi po, mamaloy. Anong tinawag sa'yo? Babe. Wow! Ay nako, alam mo, ayan ngayon ang pinag-uusapang issue. Ay, oo nga. Dahil yung isang event organizer, photographer, at host na si Jude Bacalso, hindi ba? Syempre, hindi raw naman niya pinatayo for 2 hours sa kanyang harapan ang waiter. Oo, pero yun ang claim, paano? Diba? Hindi naman porke may narating ka sa buhay, may lisensya ka ng tratuhin ng ganon ang waiter. Ate. Hindi, sir, kuya. Ay, naku, magagalit siya. Talagang allergic siya sa ser-ser. Di ba may mga dati pang kwento? Ano nga ba yun? Ay, parang yata doon sa isang beauty clinic na na sir din siya. Ayun nga, ang nangyari daw, nagkaroon ng commotion. Oo. Hindi mapayagan ni Jude na siya'y tinawag na sir. Imaginein mo, kung lagi na lang may tatawag sa sir at tapos na-high blood ka, hindi kaya yan na maging sanhi ng kamatayan niya. Ay, huwag naman. Diba? Kasi lagi mong lagi mong binibig din yung sir. Oo, unang-una naman, kung hindi mo talaga na-achieve yung babaeng-babae, para mapagkamalan ka o matawag ka ng ma'am, diba? Di work harder. Ha? Hindi, diba? Ako naman naisip ko doon, Jaday. Minsan, di ba, sa panahon ngayon, ito sa generasyon na to, di ba, ano nga ba yung tama? Di ba, minsan yung tatanong mga tao, ano ba tama? Dapat ba pag nakita mo na member agad ng LGBTQ, bibigay mo yung ma'am, tsaka yung sir? Oo. Kahit na, kasi di ba may mga ibang member tayo na ayaw nilang tawagin silang ma'am. Gusto nila sir. Oo nga. Di ba, baliktad din. Ako, ang naging ko na lang dyan ay, pagka nakabihis mo ba, lalo na pag naka-makeup, tawagin na lang nating ma'am. Tapos pagalbang yung mga kapatid natin sa pananampalataya na babae na pusong lalaki, di ba? Mama, hindi mo masabihin tomboy. Ano sinasabi nito? Dinaganak na nga, brutal talaga to si Rena. Alam mo, Brenda, kasi hindi ka basta-basta magsasabi ng tomboy, ng bakla, na-o-offenda yung iba. Hindi katulad nung araw na pag tinawag mong bakla, okay lang. Na pag tinawag mong tomboy, okay lang. Ngayon, medyo, meron na silang mga termino para sa kanila. Dahil kahit kami, bakit ako? Dininay ko bang bading ako? Dininay kong barako? Inamin mo na ba? Oh my God. Sa OGDS inspires yun eh. Ha?
Hindi. Bawa, yun nga, yung mga kuya natin, kuya nga minsan tawag ko eh. Pero most often than not, ang tinatawag ko, kung hindi ako sigurado, boss. Diba? At least medyo generic. Pag ano ba, whether girl ka o boy ka, boss. Kasi bossing mo eh, diba? O yun, diba? Safe na yun, boss. Diba? Pero, kung di mo ma-sir, diba? Pero ano nga ba? Tanong nga din natin yung ating mga ka-updates. Kaya mag-comment kayo below. Ano ba dapat ang karapat-dapat? Kasi ako paniniwala ako dyan. Kung ikaw, Loy, ang nagbago, kung gusto mong baguhin yung sarili mo, dahil masaya ka na babaguhin mo yung sarili mo, at feeling mo, komportable ka, at madadagdagan ng confidence mo, you can do it. Pero you don't expect other people na sumunod sa gusto mong mangyari. Kasi hindi lahat maiintindihan ka na, ay, si Loy pala, her na, she na, or di ba yung mga pati pronoun, kailangan correct, parang, binibigyan nyo ng trabaho yung mga kapwa natin, na lalo na ng mga straight, na i-address tayo kung anong gusto natin. Tayo naman ang may gusto niya, so dapat maintindihan din natin sila kung nagkakamali sila. Kaya nga, mas maganda i-educate natin yung mga tumatawag sa atin ng feeling natin hindi yun ang angkop para sa ating ayos, sa ating ganap. Di ba? Hindi yung tatalak ka, sisigaw ka, magmamando ka, magdidikta ka, at para kang siga. Di ba? Talagang hindi ka maiintindihan ng mga tao sa mga pinaglalaban mo. Kung gusto mong tawagin kang ma'am, o edi maglagay ka ng nameplate. I'm a madam. Or I am Ma'am Jude. Yung Jude nga, di ba? Kadalasang ginagamit na pangalan ng lalaki yan. Ba't hindi mo binago? Kung babae, Kuya, alam ko. ano? Judas. Gaga? Babae na. Babae. Pwede ko yung babaeng Judas. Hindi, ano ka ba? Hindi, di ba? Yun nga, dapat binago mo na yan. Tapos sa isang panaya mo, nagsabi ka na ini-scratch mo yung balls mo. Ay, totoo ba? Oo, di ba? Parang, ang saliwa, alam mo, mahabang usapin ito. No? Yes. Ang importante lang, pag nagkamali yung tao, di maayos mong sabihan. Kasi susunod naman yan eh. Yes. Mag-apologize naman yan eh. Huwag nating daanin sa ganda. Kung nagagandaan ka sa sarili mo at nai-insulto ka na tinatawag kang sir. Diba? Sabi ko nga sa post ko, kung babae ang turing mo sa sarili mo, di, pakita mo yung caps mo. Ay! Talaga ba? Bukod doon, pakita mo yung birth certificate mo na nakalagay doon, female. Abay, kahit ang passport mababago mo ba yung pangalan mo doon sa passport? Diba? Pumunta ka ng Dubai. Kailangan ba ganyan ng ayos? Igagalang mo yung kanilang kultura. Yeah. Kasi kung kailangan nakaayos kang lalaki, pero wala kang choice kasi pupunta ka ng Dubai. Diba? Medyo tayo doon, busina tayo. Sandali, hindi Pilipinas ito. Di mag-aayos ka. Kung pupunta ka sa Dubai, sa Saudi, di ba? Ito kasi parang ini-enjoy din niya yung mga bashers. Nagwagi ka naman. Kaya lang, ang problema niya, sana, matranslate ito into more jobs for you. Kuya, baka ibang job naman yung inaano mo? Ang inaano kong ibang job? Yung binublow, kuya. Gaga? Bastos mo. Hindi, kuya, candle. Candle. Kinakabahan ako yung Rena. Pero ngayon, kung hindi tayo sure kung paano natin i-address ang kahit sino man, di ba? Kahit sino mang tao. Okay din naman, safe din naman na, ano po ba tatawag? Ma'am po ba o sir? Di ba? Kasi minsan na-insulto rin naman sila. Talaga ba? Oo. Kasi minsan, bawang tinawag ako, sir, sir po ba or ma'am? Kahit ano, okay lang ako. Sa'yo. Oh. Kung hindi naman kaugali mo yung iba,
Yung iba naiinsulto pa. Kita mo ng babaeng ayos ko, tatanong mo pa kung sir or mama Hindi itatawag kaya mo. nga, paano tayong yung mga tao, paano natin dapat bang gawin pag meron tayong i-address na hindi tayo sure? Dapat ba tayo magtanong? Oo, dapat, how do I address you, ma'am? Yes. How do I address you po? Madam, bossing, Ma'am, sir, di ba? Oo. Baka safe din yung ganong na magtanong, no? Minsan kasi ang tataas ang tingin sa sarili ng iba. Minsan naman din kasi mahirap din mag-assume, di ba, na okay sa tao yung gano'n na tawag. Ikaw, hindi ka comfortable tinatawag na ma'am, di ba? Hindi, ako? Kasi nga, sir ang tawag Hindi, sa ako pag tinatawag kong ma'am, wow, babae, diba? Pag ganun ako, ba't ako ma-insulto? Imagine mo, hindi pa ako nag-aayos ng babae ako. Diba? Tinawag na akong ma'am. Anyway, mahabang usapin ito, Loy. Totoo Ang nga. importante, huwag natin kalilimutan na anumang pagbabago ang mangyari sa katawan natin, sa buhay natin, dapat pinaiiral pa rin natin yung kababaan ng loob. Gaya nito, Day. Bakit? Paano nga bang gagawin? Ano? Pag masasalubong mo sa hallway yung ex mo, nakasama yung bagong jowa. Oh my God. Alam mo sa akin, hindi problema yan. Kasi kung naka-recover na ako, naka-move on na ako, naka-move forward na ako, masaya na ako sa buhay ko, kaya kong harapin. Hi, hello, gaganon pa ako. Siyempre, para patunayan sa kanila, iparamdam sa kanila na okay na ako. Na baliwala lang sa akin kahit makita ko kayo, kahit magjugjugan kayo sa harap ko. O, bakit ba? Kasi nga yung naging topic ni Jackie tsaka ni Kim Chu. Doon sa It's Showtime. At Bakit? nag-iyakan nga sila. Dahil nga napag-usapan yung kung paano pag nakasalubong mo sa hallway yung ex mo, nakasama na yung bago. Ayun, umiyak silang dalawa. So parang nakarelate sila dun sa tanong. Dahil itong si Jackie yung pinaka-latest na nakipaghiwalay, di ba? Kay Tom Doroman. Oo. So bigla napasa naman kay Kim Chu. Seka muna, anong sabi ni Jackie doon? Ano daw, harapin daw niya. Ba't umiyak si Jackie? Kasi sabi nga niya, kahit paano may kurot pa din naman. Si Kim Chu, umiyak din. Oo nga naiyak din si Kim Chu kay... Paano? Feeling ko naiyak siya kay Jackie. Oo. Dahil nga, di ba, parang sabi nga niya, kailangan mo harapin yung mga magpapatibay sa'yo. Lalo na mamaloy kung nakapagay yung ex mo. Uy, sandali naman. Ano yun? Fashion statement yung kay Sian Lim. Ito naman si Brenda, Oo, small deal lang yan eh. Ginagawa mong big deal. Tapos? Ayun nga, nagkaiyakan sila, tapos ina-Alaska na nga sila nung mga kasama nila, di ba? Tungkol din sa tissue na initsa-itsa. Brought to you by tissue. Yes! Tsaka tama rin naman yung sinabi ni Vice Ganda na andyan lang yan eh. Pag hindi mo yan hinarap, haharapin mo rin yan in the future. Kaya ngayon mo naharapin. Pero ako naman kanya-kanyang panahon, di ba? What applies to you may not apply to other. Ang proseso ng pag-heal ng tao, iba-iba di ba? So, parang sa akin, bakit mo pipilitin yung sarili mong makipagplastikan na okay ka kung hindi ka naman okay? I'd rather na hindi ko na lang sila harapin. May hugot ka, Loy? Wala! Yun, punto de vista ko lang. Yun. Pag bang ayaw mong harapin, wag mong harapin. Bakit? Kaya akong magsalita. Bakit? Bakit? Anyway, ay naku, nakakaloka. Hindi, iba-iba naman talaga yung atake ng bawat isa pag sa kanya nangyayari yan. Minsan madaling sabihin na, move on ka, harapin mo yan. Pero, di ba, paano kung hindi ka ready? Ba't may force yung sarili mo, hindi ka naman komportable, di ba? Minsan talaga, mo doon mo maiisip na, teka, may nakalimutan ako Ano yun? Mahalin ang sarili ko. Diba? Diba? Yung ganon. Pag napaisip ka doon, oo nga, So, ako muna. Magliliwaliw ako, magbabakasyon ako, kakain ako, chichika ako with my old friends, yung ganon. Yung ikaw muna. Tama. Diba? Minsan, pag masyado mong binuhos, kasi binuhos mo lahat nag-expect ka ng malaki in return, kaya ka umiiyak ngayon kasi hindi mo nga na-receive o hindi nga nangyari expectation mo.
Ibabalik po ang daba. Ha? OGD Showbiz Update to. Anyway, katulad nito. Oh. Di ba, madalas nating nakikita itong si Catherine Bernardo at saka si Dominic Roque. Oo nga, Nay. Panay ang kanilang mga selfies, na sila ay magkasama, nag-gym, nagtumatakbo, ano pa ba. Pag meron sila sa isang event. Saka sa magkasabay sila dun sa clinic, di ba? Oo, di ba? Ayan, lalo na itong kaarawan ni Dominic. Ano nga yung chika doon? Ayun nga, Nay. Sabi nga ni Dominic, hindi sila friends. Magkapatid. Magkapatid diba? Sila, oo. Magkapatid sila. At saka yung bati ni Catherine, di ba? Parang ngayon lang yan na-discover na may dimple si Dominic Roque. Pili ko naman, niloloko lang niya. Oo, diba? Parang di ba? Uy, may dimples ka pala. At saka nire-repost ni Dominic. Oo. Tapos meron pang ang isa na talaga minamadali sila, nag-post pa. Oo, ng fake quote card. Ay, ayun nga. Ano nga yung fake quote card? Fake po ito, ibig sabihin hindi po totoo ito. At may disclaimer naman sila na hindi ito totoo. Eto na yung nasusulat. Oo. Ano sabi ni Dominic Roque? Mal. Mal, yung tawag niya kay Catherine. Kasi si Bal, si Daniel. Mal. Salamat sa pagbati. Andyan ka ng mga panahong down ako. Pangako, di ko sasayangin ang pagkakataon na bibigay mo. Happy birthday to me! Cheers! Ayun, Mama Louie, baklang-bakla naman si Dominic dyan. Si Loy. Oo. Ganun yung pagkabasa ko. Ito kasi naartihan Kakaloka. Pero sa totoo lang, talagang magkapatid lang ang turingan ni Dominic at ni Catherine. Pero kahit ilang beses lang sinasabi na, ba't hindi mo matay-matay yung issue na silang dalawa nga? Na nililigaw ni Dominic. Oo, naniligaw or parang sila, di ba? Yung mga lumalabas sa social media. Ay, hayaan natin kung sila, meron silang gustong sabihin, meron gustong aminin. Pero sila lagi magkasama. Siguro naman panatagan loob ni Alden Richards siya, no? At wala rin namang si Alden dyan. Kasi kung nanliligaw pa rin siya hanggang ngayon, wala pa siyang karapatan sa puso ni Catherine. Open pa rin ang slot. Open pa rin ang slot para sa bagong boyfriend ni Catherine. Kasi may non-showbiz na nababalita kay Catherine na nanliligaw sa kanya. Tapos habang merong hanapin ko yung may sa akin, PM sa akin. Kasi tinatanong din ako kung meron na rin jowa si DJ, si Daniel Padilla. At tinatanong ako, totoo po ba ang pangalan ng bagong girlfriend ni DJ ay Amanda? Hindi naman natin alam yan. Talagang binabasa lang natin yan at bahala na sila, si Daniel, si Catherine, kung meron silang gustong sabihin sa mga fans, no? Ako talaga naniniwala magkapatid ang turingan ni Dominic at ni Catherine. Kaya rin naman si Dominic, malakas ang loob na i-post yung kanilang pagsasama ni Catherine. Kasi nga, walang mali siya sa kanya yun. Yun, no? Nakakaloka. Yung mali siya, punong-puno. Dito kay Mark Anthony Fernandez. Nakakaloka yung mga lumabas. Mark Anthony, ano ba yan? Diyos ko, talagang merong video scandal si Mark Anthony. Talagang hubot-hubad. Siya talaga? Yun nga ang pinapalagay ng iba, no? Hindi raw siya AI, kundi siya talaga daw yun. Si Mark Anthony, na talaga nakikipagtalamitam sa isang babae. Napanood mo? Diyos ko, series? Pwede nga siyang teleserye. Talaga? Talagang Ay! Ay! Si Mark ganyan? Oo Ay! Gustong manampal sa 2-3 may sasampaling ka pa, gano'n. Sa 2-3 may sasampaling ka pa. Nakakaloka si Mark Oo Diyos ko. Pero alam mo sa totoo lang, yan, dapat mag-iingat si Mark. Ayan, lumabas na. Hindi natin alam sino ba naglabas noon. Silang dalawa lang nung girl yung nandoon. Kaninong camera yung gamit? At talagang inedit pa. Yung ibang portion.
Oo, talagang iba-iba yung iba-iba yung positioning eh. Oh? Oo. Ng camera? Oh, hindi. Ng pag-acrobat. Oh? Oo. Talaga? Nakakaloka ng taon eh. Talagang ako inimbestigahan ko lang naman yon, no? Hindi ko siya in-enjoy. Parang lumabas lang na habang pinanonood ko siya, parang, alam mo yon, investigador lang ako. Yung naman, kuya, investigador, pero nakapagod. Ano ba yan? Ganun ba yun? Ano sa mga ugali mo? Tingnan mo nga ako, no? Anyway, so yun. At bukod pa dyan, may lalabas pa daw. Okay daw kayo. Totoo ba to na meron din daw video scandal itong si Aaron Villaflor? At si yung bagwan, yung Michael Ver na nagsasarili. Oo, Diyos ko, ano ba yan? Nakakaloka. Nauso yan ng pandemya dahil hindi nga makalabas ng bahay, no? Pero ngayon, sana naman, Diyos ko, yan ang lagi nating bilin, na kung gagawa ng krimen, huwag nang i-record. Diyos ko, iba kasing satisfaction ang naibibigay sa kanila kapag pinanonood nila yung kanilang sarili habang nakikipagtalamitam Nakakadagdag yata ng excitement sa kanila. Ganun ba yun? Sa iba siguro. Nakakaloka. O tapos pag lumabas yan, sasabihin, nawala ang cellphone ko, pinarepair ko ang cellphone ko sa Green Hills, nadukot lahat yan, mga ganyan. Ay, Diyos ko po. Anyway, mag-ingat na. Hindi ko alam, no? Tinatawagan ko si Mark Anthony Fernandez. Ano sabi? At piniem ko rin siya. Dead ma. Siguro alam na ni Mark kung ano yung itatanong ko sa kanya. Anyway, hintayin pa rin natin kung anong sasabihin dyan ni Mark Anthony Fernandez. Yes. Ang mensahe nga dito, Loy, ay wag nang i-close up. Kasi ang yabang. Bakit? Ang yabang ng pagsaludo eh. Oo eh. Oo. Bakit? Ay, nako. Hindi ako makarelate. Wow! Bago tayo matapos, Loy, gusto ko lang papurihan itong si Gerald Anderson dahil kumalat ang video ng kanyang pagtulong at pag-rescue sa isang bata na kailangang ilika sa patuloy na pagbaha at pagsalanta ng bagyong Karina kahapon, July 24. Ito'y sa isang kalye pala sa Banawe, Quezon City, kung saan nandun din sa Banawe nakapwesto ang fitness gym ni Gerald. Pinasok din ng baha ang fitness gym ni Gerald pero nagawa pa rin niyang mag-rescue ng mga naabutan niyang kailangan ng ilikas. Hindi na ito bagong balita tungkol kay Gerald dahil noong bagyong Ondoy din ay naging aktibo rin si Gerald sa pag-rescue sa mga binaha noon. Ang dami ko nang nababalita ang good deeds ni Gerald na hindi na nito ipinangangalandakan pa pero ang mga tinutulungan at ang mga nakaka-witness ng kanyang pagtulong ang nagbi-video para i-post bilang pasasalamat sa kabutihan ni Gerald. Samantala, pinasok din ng baha ang bahay ng singer na si Frenchie D at narinig nga namin sa kanyang My Day na paano kami makakapagsimula nito habang minamasdan ang parang swimming pool sa loob at nakalutang ang ilan nilang gamit. Yung isang rep, ayun na. Saka yung washing. Ayun yung washing. Ang saya-saya. Paano kami magsisimula? Ay, nakakaloka. Grabe talagang sinalanta ng bagyong Karina, na inaasahan ng paglayo nito ngayong araw patungong Taiwan. Mag-ingat po tayong lahat, please. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, yung mga nanonood. Sabi na hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click niyo po yung subscribe button na nandun sa ibaba. At kung naibigan po yung ating episode dito, meron kayong komento sa ating chika, comment na below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik niya kayo unang-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre, pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. Ayan, meron po tayong bagong vlog dyan. Nakuhulaan nyo kung kaninong bahay po itong ginawa na
natin. Nandiyan po yan sa vlog ni Mama Loy. Yung ating Tagaytay House ay tapos na! Ayan. Nandiyan po yan sa Mama Loy channel. At nais ko pong batiin ng happy birthday ang aking minamahal na tita, Tita Remy Bautista, kapatid ni Mami. Happy birthday, Tita. We love you. And of course, we'd like to thank Envy Skin Beauty and Wellness Center para sa ating pong cuties. At saka dyan sa hugis bigas na panganayan, no? Oh, diba? Para sa inyong skin, beauty, and wellness needs. At saka yung mga mahilig din po magpa-drip. Ay, ako napakabongga po ng mga drips ng Envy. Dyan lang po yan, sa tapat po ng ABS-CBN sa Grandia Place, Mother Ignacia. Bongga. Hindi masyado ma-wrinkles because of Envy, alam mo na. Yes. O, walang botox yan, ha? Diba? I have nothing against mga nagpapabotox, pero wala akong botox yan. Diba? Oo. Kung may botox yan, ito may bottom. Ay! Ano ba? Hindi. So, at syempre pa, Morena. Yeah. Hello mga ka-update! Papalo naman po ng aking FB page. Ate Morena po, MRENA. Yeah. Thank you, Ideal Vision. Don't get the Yes. At syempre pa ang aking panayam kay Camille ng Batang Quiapo. Oy, ang ganda. At tinanong ko yan kung bakit 13 months na yung tiyan niya, hindi pa rin siya nanganganak. May sagot siya dyan. Yes. Oo, ha. Ayan po sa OGBS Inspires na nasa I1 TFC na rin po, ha. At syempre, ating pasasalamat sa Headway Vera Salon, sa Nail Cocktails. Yeah. At syempre sa Gorgeous Smile Dental Clinic. Yes. Okay. At syempre, welcome back, Doc. at syempre, gusto kong pasalamatan ang Kula. Ayan. Oh. Yung Kula, yung talagang water dispenser na from the Gripo. Tapos ay apakasarap ng tubig. Oo. Minsan nilalanggam. Kaya nga ganun. nakikisalo kami dito sa iyo ng Oo tubig, nga diba? kasi yung Kula na po, napakaganda. Tsaka mas mura yan kaysa dun sa sobrang mahal. Ay! Oo, tapos ginanon nga yung tubig, no? Ay, akala ko itong ano yung malinaw. May mas malinaw pa pala. Yan yung Kula. Yeah. Kula water dispenser na po. Healthy ang water na maiinom mo siya. Yeah. Ayan. At syempre pa, ang Coco Pandan. Yes. Yes, yan ang bigas namin, no? Oo. Amoy pandan, lalo pang nangangamoy at lasang pandan kapag Yes. naisaing na. Diba? Oo. Ang original nito, yung XTN/mutya, yung nasa ilalim ng sako. Oo, yun ang totoong Coco Pandan, ha? Yes. At yan ay mabibili niya sa mga palengke. Oo. Ha? At syempre pa, dahil dito si Morena, bigla akong naalala si Atty. Reggie Tonggol. Yes. Oo. Attorney! Saka sa kanyang mga associates. Yes! Ayan. Ang mga masisipag nating tagapagtanggol. Yes. Siyempre mga taga-envy, Yes. nanonood din sa atin. Lalo na si Philip or Mikey Abuel at ang kanyang misis lagi nanonood sa atin dito. Yes. Ha? At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Ozzy Noji Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag po tayong makakalimot, ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga bang lagi nyong inihirit sa amin? I-chika mo na, dali. La 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 la. Chika mo na, dali. La 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 la. I-chika mo na, dali. Bigay na bigay si Morena sa likod, ah. Siyempre naman. Ha? Tumigil ka. Alam mo, baklang-bakla ka. Ha? Hindi ko ikaw yun. Ganyan ka kanina.